Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ah, sa pangalawang dalawang punto ng ah, kaligtasan mga kapatid. Una, yun yung pagtawag ng Diyos sa atin galing sa ah, pamumuhay na hindi kinalulugdan ng Diyos. So tinawag tayo mula sa kadiliman papunta sa liwanag. So ang gagawin lang doon mga kapatid talikuran lahat yung talikuran lahat yung mga ginagawa nating hindi maganda. Yun mga kapatid. Bale, kapagka narinig mo yung ang salita ng Diyos, unang-una diyan, iisipin mo talaga na ika'y nauuhaw ka sa kanyang salita. So, nagbibigay ka ng atensyon para doon. So, gagawin mo yung lahat para makuha mo ang bagay na yon. So, kadiliman, madilim na pamumuhay, so hindi magandang pamumuhay natin noon, tinanggap tayo ng Diyos pang magbago. So, itutuwid natin ang mga yon sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan. Ganon yun mga kapatid. Yun, ang tanong, ligtas na ba tayo? Oo, syempre, niligtas nga tayo galing sa pagkagapos. Pero hindi ibig sabihin nun, kasi nga buhay pa tayo. So, maaari pa tayong magkasala, maaari pa tayong magkamali. So, ang gagawin natin doon, lalaban natin yung ating damit. Ganon yun. So, ibig sabihin nun, yung mga kakamali natin, ituwid natin. So, habang tayo ay inaaral, habang tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos, ina-apply natin sa totoong buhay, ganon. At kalawang punto dyan sa pagliligtas mga kapatid, yun yung, kumbaga, nasa panganib ka, ngunit, niligtas ka ng Diyos din. As in literal siya mga kapatid. So maraming mga nangyayari ng mga ganyan sa paligid. So, ibig sabihin nun mga kapatid, so, ikay, hindi ka pa handa na ganon. Hindi ka pa handang mawala mga kapatid kasi may gagawin ka pa. So, nakikita ng Diyos na may potential ka pang itama yung mga mali mo. Tama yung mga mali mo mga kapatid. So, ganun yun. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay pa, mapatuloy sa buhay upang gawin mo yung tama. According to what God is want us. No? Kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. So, nandyan naman yung Biblia. So, mabibigyan naman niya ng tamang impormasyon. Gawin na lang natin is ang magdasal para kung paano, kahit paano, bigyan tayo ng Diyos ng kaalaman upang malaman kung anong nakasaad dyan, kung literal ba yan o spiritual ba ang mga nakasulat dyan. So, kailangan natin intindihin yun. Baka kasi magkamali tayo ng pag-intindi sa mga passage, biblical passage. Ganon yun mga kapatid. Yun yung dalawang punto ng pagliligtas ng Diyos sa atin. At I hope na may natutunan kayo kahit konti sa in-explain ko. Salamat po sa inyong lahat at pakikinig. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.